Una sa lahat, gusto kong batiin ka at ang iyong madlang listeners ng isang magandang tanghali. Ako nga pala si Raiken, 29 years old at maraming beses na akong nakipagrelasyon. Ang ilan ay medyo seryoso at ang ilan naman ay fling-fling lang. Hasmin, ang ikukwento ko sa iyo ay tungkol sa aking pinakamamahal na babae, si Natalie. Si Natalie or Nats ay 14 years ko ng best friend. Mula pagkabata ay malapit na kaming dalawa sa isa't isa. Magkaibigang matalik kasi ang mga magulang namin at parehas kaming nag-iisang anak. After niya makagraduate ng kolehiyo, sumunod siya sa akin dito sa Maynila para makapaghanap ng trabaho. Samantalang ako ay nagtatrabaho na bilang isang supervisor sa isang mall sa May Ortigas. Hindi naman nagtagal, Hasmin, nakahanap din siya ng trabaho bilang call center agent sa isang kumpanyang malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho. At sa trabaho niyang yun, Hasmin, dun niya nakilala si James, isang call center agent din. Naging malapit sila, Hasmin. Umabot na nga sa puntong lagi na niyang binibida sa akin ang James na yun. Kesyo ideal guy daw niya. Kasi matangkad, sweet, caring at kung ano-ano pang magagandang katangian ng isang lalaki ang pinagsasabi sa akin ni Nats. Nakakainis na nga, Hasmin, dahil wala na siyang bukang bibig kundi ang James na yon. Nang minsan nag-break kami ni Nats mula sa trabaho ay pumunta siya sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Sakto noon at break time ko rin, kaya naman sabay kaming kumain. Uy, tulala na naman. Ano naman kaya pumapasok sa isip mo, ha? Ano ba? Ba't ka ba namimingot ang ilong, ha? Ang sakit nun, Eto, di na nasana eh. Lagi ko naman ginagawa yan, Eh, nako. Kumain ka na nga. Baka ano na namang masamang hangin yung pumasok sa utak mo eh. Alam mo, Ken, feeling ko talaga nai-inlove na ako. Ano? That's naman. Sabi ko naman sa'yo, wag ka ma-inlove sa akin. Kundi, papatulan talaga kita. Hoy! Ang kapal na mukha mo, no? Para sa kaalaman mo, hindi kita type. Saya bang at hangin mong yan? Ay, nako. Kulang na lang lumindol at gumuho tong buong mall, eh. Ang layo kaya ng ugali mo kay... Ano? Kanino? Kay James na naman. Bakit ba ako kino-compare doon? Ilang buwan mo pa lang naman nakikilala yan eh. Tsaka, diyamak naman ang mas gwapo. Sweet tsaka caring ako dun eh. May sinasabi ka? Wala. Manib, kumain ka na. Hasmin, nung sinabi niya sa akin na feeling niya ay na-in-love na siya, ay nakaramdam ako ng pangamba. Si Natalie kasi yung tipo ng babae na mapagbiro, ngunit mararamdaman mo kung nagbibiro siya o hindi. Hanggang sa isang araw, day off ko, Hasmin, pumunta si Natalie sa aking inuupahang bahay at umiiyak. Tinanong ko siya kung ano nangyari at sinabi niya sa akin kung ano ang dahilan. At yun nga, Hasmin, may kinalaman ito kay James. Nalaman niya na ikakasal na pala ang lalaking yun. Naalala ko tuloy noon, Hasmin, na sabi ni Natalie sa akin, don't fall for words, fall for actions. Yan ang motto niya pagdating sa pag-ibig. Minsan kasi, ang mga salita ay may halong kasinungalingan. At yun na nga, Hasmin, na in love ang best friend ko sa lalaking yun. Hindi sa mga magagandang salita nito, kundi sa mga magagandang pinapakita nito sa kanya. Mga tipong pa-fall na kahit alam nilang may commitment na sila, ay pumapatol pa rin sa iba. Galit ang naramdaman ko noon, Hasmin. Gusto kong sugurin ang lalaking yun. At kulang na nga lang, Hasmin, ipaabang ko siya sa labasan na pinagtatrabahuhan nila para ipabugbog. Ang masaklap pa, Hasmin, inimbitahan pa niya si Natalie sa kasal nila. At ewan ko ba sa best friend ko, at pumunta pa din siya sa araw ng kasal ng lalaking yun kahit nasasaktan na siya. Hasmin, wala na akong nagawa. Kahit naman pigilan ko siya, matigas ang ulo niya. Ang tangi ko lang namang nagawa, ang samahan siya sa araw na yon. Naghintay na lamang ako sa labi ng munisipyo kung saan idinaos ang kasal hanggang sa matapos yon. Pero Hasmin, hindi ako mapakali ng mga panahong yon. Nag-aalala ako para sa best friend ko. Makalipas ang ilang minuto, nakikita ko siyang pababa ng hagdanan at umiiyak. Nat, ano nangyari?
Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita na kinakasal siya sa babaeng yun. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka na pumunta dito eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo, masasaktan ka lang lalo. Yan ang hirap sa'yo, Raiken eh. Hindi mo ako naiintindihan. Palibhasa, hindi ka pa nagmamahal ng totoo. Kaya mo nasasabi ang mga yan. Alam mo, Nat, hindi ko na alam gagawin ko sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong klaseng utak meron ka eh. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ka lang o sadyang manid ka eh. Ano ba nakikita mo sa lalaking yun? Andito naman ako, Nats eh. Mahal kita. Mahal na mahal. And yes, I love you kahit hindi dapat. But what can I do? Sana makita mo yun. Sana buksan mo yung puso mo para sa akin. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko magmahal na totoo. Hasmin, hindi ko alam kung anong sumapi sa akin para sabihin ko yun kay Nat. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na dinadaan sa sweet na pananalita ang panliligaw. Ganon talaga siguro kapag nagmahal ka at nasasaktan. Makakapagsalita ka ng mga bagay na hindi mo akalain na magagawa mo. Matapos noon, Hasmin, ay hindi muna ako nagparamdam kay Natalie. Binigyan ko muna siya ng space. At binigyan ko rin ng espasyo ang mga sarili namin para makapag-isip-isip. Hanggang sa isang araw, siya na mismo ang nagpunta sa akin para makipag-ayos. Oh, what brought you here? Ang tagal mo na akong hindi tinatawagan eh. Ni text, wala rin. Nahiya ako sa'yo eh. Nahihiya ka? Dahil mahal mo ako? Nat, I'm sorry. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Sorry kung mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Sorry for... Raiken, you don't have to say sorry for loving someone. Matagal na itang mahal, Nat. Pero ayoko aminin yun nun. Dahil baka sabihin mo na sinasamantala yung pagiging magkaibigan natin. Pero kung sasabihin mong ayaw mo, okay lang. Maintindihan ko. At bakit hindi? Nat, Wala naman sigurong masama kung i-level up natin sa romantic relationship ang friendship natin, di ba? ha? Seryoso ka ba dyan? Oo naman. Ken, kung hindi man mag-work, we can always go back to being friends, di ba? I'll work it out. Ang buhay ko'y